ako ng damit. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ay, naku ma'am, ang mahal ng bill ko. Todo tipid na nga kami sa kuryente. Oh, natural light ng gamit namin. Bukas bintana para tipid sa electric fan. Unplugged lahat ng sewing machine pag di ginagamit. Pero bakit ang taas pa rin ng kuryente namin? What's the deal? Bakit ang taas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas? Ay, ganito na ba talaga kamahal ang kuryente forever? Alam mo, pwedeng hindi. Sa ibang parte ng Pilipinas, mas mura. Depende kasi ang presyo ng kuryente sa energy mix na available doon. Energy mix? Oo, ibig sabihin nito, hindi lang iisang source ng enerhiya ang kanilang ginagamit para sa kuryente. Ganito ang energy mix natin sa Pilipinas. More than half ng kuryente natin galing sa planta ng coal. Mataas ang dependence natin sa coal. At hindi maganda na dependent tayo sa coal. Ganun ba? Ang mas mabuti ay magkaroon tayo ng balanced energy mix. Dapat may iba't ibang pinagkukunan ng kuryente, hindi lang coal. Oh, bakit nga ba ma'am? Napatunayan sa mga datos na hindi gaanong reliable ang mga coal plants ng Pilipinas. Madalas sila nagkakaroon ng aberya o nagsasara na nagdudulot ng mga brownout. Ang coal din ay imported. Kapag ini-import, depende ang presyo ng coal sa presyo ng fuel sa ibang bansa, pati na rin sa foreign exchange rates at supply and demand. Kapag tumaas ang presyo ng fuel sa mundo, tataas din ang presyo ng coal. At kapag mataas ang presyo ng kuryente, tataas din ang presyo ng iba't ibang bagay tulad ng pagkain, damit. Lahat ng umaasa sa kuryente, di ba? Ay nako! Paano nga natin maaayos ito? Sabi ko nga, kailangan nating magkaroon ng ibang sources ng kuryente para magkaroon ng balanced energy mix. Importante dito, dapat paramihin pa natin ang ating REs. REs? Renewable energy. Napakahalaga na magkaroon tayo ng mas maraming planta ng RE para mas maging abot kaya ang ating kuryente. Marami tayong sources ng renewable energy. Sagana ang Pilipinas sa sikat ng araw at hangin. Maraming lugar sa Pilipinas na pwedeng paglagyan ng mga solar panels at wind turbines. Pangalawa, swak na swak ang REs para punan ang kuryente mula umaga hanggang hapon. Ito ang tinatawag na peak hours o ang mga oras na mataas ang demand. Sa mga oras na kailangan natin ng kuryente, gaya ng umaga at hapon, kung saan tayo ay gising, nasa eskwela o trabaho, kayang punan ng solar at hangin ang enerhiya na kailangan natin. Kaya hindi na natin masyadong kailangang umasa sa coal. At pangatlo, ang REs ay cost-effective. Pagkatapos magtayo ng mga solar power plants at wind turbines, halos libre na ang pagpapatakbo nito. Sana nga, mas marami pa tayong REs, ano? Oo, at alam mo na ang mangyayari pag dumami ang mga ito? Magiging mas mura ang kuryente. Tama! At magiging mas mura rin ang lahat ng bilihin. Makakapag-aircon na ako araw-araw. Mas may pera na para kumain sa labas. Ilabas ang mga bata, magbakasyon, magka-savings. Ay, game ako dyan! Kaya naman sis, sa susunod mong tignan ng iyong bill sa kuryente, alam mo na ang iba't ibang pinagmulan nito. At alam mo na rin na kailangan natin ng balanced energy mix. Ay, sana nga mas marami pa tayong RE sa Pinas. Aabot tayo dyan! What's the deal?